Ito sa si-set daw nila na suggested retail price ng presyo ng bigas, ang Agribusiness and Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture, walang iba kundi si Assistant Secretary Genevieve Guevara. Asek, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Magandang umaga po, Sir Danny, at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood po. Magandang umaga. Okay, maraming salamat ho sa oras na ibinigay nyo sa amin. Posible daw ho, tama, na susunod na linggo ay ipapatupad yung suggested retail price sa local na bigas na pumapalo sa 53 pesos per kilo, ma'am? Posible po, basta po kami naman po ay kumbaga nakapag-usap na sa ating mga rice stakeholders at mga farmers po natin na nasa lahat po ng value chain ng ating local produce kasama po ang mga retailers. At yun naman po ang napagkasunduan nga po as ay 53 pesos po ang suggested retail price na atin pong ilalabas po. Hindi ko po lang masabi, sir, kung next week or sa unang linggo po ng June. Pero definitely po, ito ay lalabas na soon as possible time. Oo, kasi kahapon, nakausap ko rin yung chairman ng Federation of Free Farmers, si Leonardo Montemayor. So, siyempre, isa sila sa mga stakeholders. Parang hindi raw sila nakonsulta on this eh. So, ibig sabihin, tapos na ho ba ang konsultasyon at may mga ibang grupo na parang hindi nila alam ang itong napagkasunduan na SRP? Meron na po kami mga naging pag-uusap, sir. Pero siguro po, kung yun nga po ang concern ay very much open naman po kami sa mga, kumbaga, sa mga suggestions po nila. Okay. Pwede ho dyan sigurong bigyan kami ng idea. Bakit ho 53 pesos ang naging approval, no? Dahil ito ho ba talaga para hindi malugi rin ang ating mga magsasaka at saka syempre mga rice traders? Yes, sir. Kasi usually, pagka nagko-compute po tayo ng prices, tinitignan po natin yung presyo ng palay, of course. Pag po ang presyo po kasi ng bigas ay nakadepende po kung magkano rin ang presyo ng palay. So, minumultiply po natin usually yan ng times 2 plus nagdalagay po tayo ng konting kita para po dun sa retailer. At the same time po, syempre may mga in-betweens, mga wastage, may mga percentages po tayo na kino-compute dyan. So, ang na-reach po natin is 53 dahil nga po nakita natin yung pag-presyo ng palay ngayon ay medyo mataas nga po, maabot po ng 25 to 28. So kapag po naman minultiply mo at kumbaga tinignan natin sa production-wise kung saan-saan pong lugar yung mga yon, yun po yung nakuha natin na price, 53 po. Okay. So ibig sabihin, yung pala tentative, no, ng mga first week of June na posibleng ipatupad at wala naman magiging problema. Ito ho ba ay nationwide na ipapatupad yung 53 pesos na SRP? Yun po yung gusto po sana natin nationwide po. Pero depende na po, of course, pag-uusapan pa rin po namin yan kay Secretary, of course. Siya rin naman po ay tuloy-tuloy din naman ng kanyang pakikipag-usap sa ating mga stakeholders. So, titignan po natin kung saan po natin to i-apply. Pero definitely, usually naman po, nationwide po yan na ipapatupad po natin. Pero depende po yan sa pag-uusap pa at pagkonsidera ni Secretary sa sitwasyon natin sa iba't ibang rehiyon po. Asek, ididikit ko na rin yung issue ng 20 pesos na per kilo, di ba, na pinipilahan dyan sa may DA, dyan sa may Bureau of Plant Industry, Bureau of Animal Industry, dyan sa may Circle. Bureau of Animal Industry, sir. Okay, so sa Circle, di ba, may namatay lang the other day, di ba, na matanda na pumila ng 4 o'clock in the morning. For now, may mga suggestion kasi na pwede bang dagdagan natin, let's say, kung saan pa yung ibang outlets ng 20 pesos. Kasi mukhang limited yung Quezon City lang or kung pwede dagdagan pa. Metro Manila may karagdagan or pati Visayas and Mindanao, dapat may ganyan din. Kasi alam ko, subsidized to ng gobyerno, di ba? Kaya kinakaya yung 20 pesos per kilo. Yes, sir. Currently naman po, nag-expand tayo, pati po yung mga kadiwa ng Pangulo stores po natin, pati po mga private, yung mga iba pong ahensya ng gobyerno, nakikipag-partner po tayo sa kanila para po talagang mapalawak natin. Pati po yung mga LGUs,
marami na po tayo mga provincial and mga municipal and city governments po na nakikipag-partner na. At currently available naman po yung P20 na bigas sa kanila. Yun nga lang po siguro ang gusto nating ma-achieve nga po yung regular na parang araw-araw. Kasi ngayon po yung bai po yung medyo konti pa lang po yung talagang regular na nagbebenta, no? Yung 5 days a week or 7 days a week. Yung iba po kasi mga 3 days a week lang or 15-30 lang, yun lang po Hindi yung kinakaya, hindi nakayanan kinakaya. na schedule. Definitely po, gusto po sana natin mas maging regular para po mas madami pang makapag-avail. So yun po yung ginagawa naman natin ngayon, Sir Danny. So asahan po nila, mapapalawak pa po natin yung ating pagbebenta ng ating P20. Yun yung maganda sanang at least may expansion program tayo in terms of itong P20 na to, no, itong 20 pesos. Kasi sa dami ho no, yung masa laylayan, yung marginalized sector natin na nangangailangan, at kita nyo nga kahit 4 o'clock in the morning may pumipila. Ibig sabihin, paramihin lang yung outlets at saka wag naman yung nakakaawa na kondisyon nila na ibig sabihin na hindi nagbubukas na mas maaga yung mga gate ng ating mga government offices? Ayun nga po, Sir Danny, nakakalungkot nga po na yun po yung ating nangyari po. Pero definitely, kumbaga, kasi hindi po natin sila pinapasok dahil alam naman po natin yung BAI facilities po 6 na yun o'clock pa ay bukas. government facility po. Meron talagang oras kung kailan po yun nagbubukas. Ang ginawa na po namin, of course, para po hindi na maulit, ay binuksan na po namin. Nilagyan na lang po ng kordon para hindi ho pakalat-kalat din po yung mga tao sa loob dahil nga po binabantayan rin po ito dahil government facility nga. Pero pinapapasok na po namin at hindi na ho sila pumipila sa labas, lalo na po sa madaling araw. So para po maiwasan nga po yung ganun senaryo. Nilagyan na po natin sila ng designated area para nga po, kumbaga, hindi rin sila exposed sa elements at hindi rin naman, yun, hindi sa inaasahang pangyayari po talaga. Talagang hindi ho naman natin ginusto ito. Pero definitely, we're working to improve po yung, lalo na itong mga queue at pagpila po dito sa ating P20. Pero ang system pa rin, ASEC, is kailangan online registration, no? Para hindi na sila mahirapan na naka-queue na mahaba doon na wala silang appointment, 'di ba? Para kung may online registration. Kasi iba kasi mga senior citizens hindi maalam sa the way, 'di ba? Nagpapatulong pa sa mga apo yan. Pero how can you further improve the system na hindi sila ganun kaaga pumipila? Yes, yun nga, Sir Danny. Kumbaga, may mga tao po tayo doon na nag-tutor. May tutorial po na tinatawag. Kasi may mga smartphones po naman yung ating mga senior citizen. Ay, hindi lang talaga po sila mateki. Kailangan talaga nila meron talaga mag-assist. Ang ginagawa naman po natin, kahit po walk-in naman, ay pinapapasok pa rin at nakakabili pa rin naman po. Yun nga lang yun, tinuturuan po natin sila habang sila'y naghihintay para po sa susunod ay makapag-appointment sila at di nila kailangan pumila doon na mas maaga. Yun nga lang, of course, sinasabi ng mga senior kasi maaga daw silang gumising para matapos na daw po. At yun ang kanilang laging katwiran, at saka sinasabi na mabuti na daw yung maaga para daw marami pang magawa. Yun po yung hindi po natin siyempre makokontrol sa kanila. So yun po ang ginagawa natin. At least ina-assist po natin sila. At kahit naman po walk-in ngayon, sir, tayo naman ay binibentahan pa rin naman po natin sila. Lalo-lalo na po kung talagang hindi po talaga sila maalam dito po sa ating appointment, online appointment. Pero ASEC, pag walk-in naman, ibig sabihin meron naman priority number yan di ba? First come, first serve, di ba? Hindi naman maguguloy sa pila, di ba? Kahit na maaga. Kung maaga ka, at least may priority number ka. So alam mo kung gaano katagal ka sa pila. Kaya siguro inaagahan nila kung wala akong priority number, parang kung kailan na magbubukas yung gate, yun na, nagkakagulo. Di ba, ASEC? Opo. So, yun naman po, ini-improve natin ngayon, sir. So, definitely, yun na talaga natin na may mangyari pa na ganun ulit. So, yun po, pinapasok na natin sila at sila naman po ay natutuwa ngayon at nakakaupo na rin sila ng maayos doon po sa loob at meron pong designated area na po sila para maghintay doon sa loob po na ating facilities. So, ASEC, ang limit pa rin doon sa P20 is 10 kilos per isang, di ba, yung nakapila doon? Tama ba? 10 kilos lang ang pwedeng meron po limitado? Tayo, Sir Danny, na yung sa ating mga vulnerable, yung 4P, senior citizens, yung atin pong solo parents and PWDs, 30 kilos po ang limit nila. Pero ang bentahan lang po natin is 10 kilos a day.
So pwede po silang bumalik 3 times ulit sa isang buwan. Yung iba naman po, like for example, yung mga TODA, yung ating mga farmers, Oo. yung sa expanded po natin, ayan, mga minimum wage earners, mga teachers, 10 kilos pa rin po ang limit A nila day, kada a day. buwan. Opo. Pero yung 10 kilos po kasi na yun ay kasi nga po para at least marami pa pong ma-servan sa araw na yun dahil nga po nakita naman natin medyo madami-dami po talaga ang pumipila Oo. para po mapagbigyan po lahat. So 10 kilos po ang limit natin kada araw. Okay. Ano yung 30 kilos? A month? Ano ba yun? A month po yung sa mga vulnerable sectors po yun. Yun nga po yung senior citizens, yung 4Ps, PWDs po, at saka solo parents. Silang 4 po na categories. Pwede po sila makabili ng 30 kilos a month. A month. Yun po yung allocation nila. Pwede bang, kunwari, sa 30 kilos, hindi nila pwede makuha yun sa isang araw? Para hindi na sila babalik-balik Ay, for the 30 kilos? Hindi. Yun nga sir, kasi kung lalo na kung marami pong po nakapila sa araw na yun para po magaransa naman natin na lahat sila ay Baka, makakakuha. mauubos. Nililimit muna po natin ng 10 kilos. Okay. Anyway, punta naman tayo sa isang issue, itong liempo. Dahil under nyo rin yan, meron din kayong pinapatupad ba na price cap na 380 pesos ang liempo naman? Pinag-aaralan pa po yan, sir, at kahapon nga po tayo ay nakipag-meeting sa ating mga pork stakeholders, katulad po ng ating mga producers po, mga retailers. Yun po, nag-usap kahapon. Medyo meron nga lang pong, kumbaga, hindi po nila gusto, lalo-lalo na po ng mga producers natin. Although may mga grupo naman po na gusto na ipatupad nga po yung price cap. Pero yan po ay kasalukuyang pinag-aaralan pa lang po, Sir Danny. Hindi pa po yan Final, hindi pa final. Oo. Pero Opo. for now, you are leaving it to the discretion ba ng mga public, let's say, mga markets, kung magkano ang, wala namang sinusunod na pwede silang, let's say, arestuin if ever na they are way above the price cap. Walang ganon, di ba? Wala naman po sir ngayon. Kumbaga malaya po ang ating mga retailers, ang ating mga producers, Kung ang ating magkano mga presyong biyahero, itakda kung nila. magkano po ang opo. Although ang ginagawa po natin ngayon, regular naman po yung ating bantay presyo, yung ating monitoring, nagpapalabas po tayo ng mga prevailing prices. May price range naman po silang sinusunod. So naman po tayo, naka-monitor po tayo. So ngayon po ang liempo ay nasa 360 hanggang 420 po ang prevailing. Nandyan po sa, nasa range po na yan. Meron po kaming namamata ang mga 450, pero usually mga outliers na po yun. Kumbaga, hindi naman po yun yung average. Kumbaga, konti lang po yung mga palengke na ganun. Okay. Na mataas po ang presyo ng Basta at least may price range na 360 to 420 as far as the liempo, yung baboy, is concerned. Yes po. Yun ang prevailing na dapat within that range sila magtinda. Diba? Yes, sir. Yan po. Okay. Yung naman, bago kita bitawan, Asek, yung gulay. Kasi yung carrots, mukha din may mga pagtaas o galaw. O iba pang klaseng vegetables. Ang carrots po ngayon, sir, medyo nakapako siya sa 90 to 120, no? So, pinag-aaralan din po natin yan, nalagyan po ng price cap dahil po minsan maabot yan ng 150 to 160, no? Medyo hindi natin masyadong magalaw po yung presyo ng carrots, kumbaga. Okay. So, yun po yung isa sa pinagtitignan po natin na lalagyan din po ng price cap. Although, yan po, nagsiset pa lang po tayo ng pag-uusap. Lalo na po, naglabas din po ang ating secretary ng statement kapo tungkol dito sa carrots recently. So, meron pong mga iba pang isyong kaakibat dito. So, definitely po kasama po yan sa mga ikinukonsidera natin. At yun nga, kailangan po meron talaga itong pag-uusap din sa mga stakeholders bago pa po ilabas yung kung anumang mga price caps or price ceiling para po sa lalo na sa carrot. Oo. Tsaka alam ko naman, napapanood ko, laging may mga regular inspection na ginagawa si Secretary Chu Laurel At tsaka mismo ang DTI, di ba? Si Secretary Cristina Roque, para bantayan yung mga public markets natin. Siguro hindi lang dapat sa NCR, pati sa mga probinsya. Baka may nagsasamantala. Yes, sir. Meron naman po tayo yung mga regional offices po natin ng DA. Pati na rin po ng DTI, may mga joint monitoring activities naman po tayo. Daily po yan na ginagawa natin. Although, of course, siyempre hindi naman kasama lagi yung ating mga opisyales. Pero meron po tayo mga regular na tao po
na nasa ground. Dahil nga po sa batas Oo. talagang kailangan po tayo ay nagmo-monitor at nagpapalabas po nung tinatawag nating daily price index. Yun talagang kailangan alam po natin ang presyuhan sa merkado. Hindi lang po of course sa ating mga palengke, pati na rin po sa ating mga groceries at mga pamilihan. O yun. Okay. Maraming salamat sa oras, Asek. Salamat po Sir Danny at sa inyong mga tagapanood po. Maraming salamat. Okay, yan ho si Asek Genevieve Guevara, Agribusiness and Marketing Assistant Service ng Department of Agriculture.